dito na po sila. Staff ng KMGS. Pag-interview ng dalawang magkapatid, isang asawa. Ayan na po. Nandito tayo sa bahay na dalawang magkakapatid, isa lang asawa. Ngayon po sila interviewin ng KMGS. Ito po, ngayon sila mag-interview sa staff ng KMGS. Dalawang magkakapatid, isa lang asawa, KMGS ngayon. Yan po, nandun po mga staff ni Jessica Soho, KMGS, nandito na. Maliban na lang sa pag-aasawa, lalo pa kung ang kahati mo sa puso ni Mister, sarili mong kapatid. Katulad ng nangyari sa magkapatid na ito mula Tagbina sa Surigao del Sur, na sa ilalim ng iisang bubong kasamang naninirahan ang iisang lalaki. Mula pagkabata, hanggang dikit na ang magkapatid na Richella at Lynette. Tumig sa pa, maligo, niya na makasagol nga bata, niya kuan si awayon, niya mulaban ko. Hanggang sa bumuo na sila ng sariling pamilya, hindi pa rin sila mapaghiwalay. Sina Richella at Lynette kasi magkasama pa rin sa iisang bahay. Hating kapatid sa mga gawain. Kuli-kuli na migluto sa akong mangod. Pati na sa iisang lalaki. Sina Richella at Lynette kasi naghahati sa pagmamahal ni Tonton. Kidyol, tagtulo ka gabi Lunes kang Gingging, hantod sa Merkules, Aribis, kang Lingit, hantod sa Sabado. Si Tonton kasi hindi lang minahal si Richella, pati na ang kanyang hipag na si Lynette. Magkapatid, magkahati, magkaribal. Tingal na ako magulang nga kinsa daw amahan sa akong buros. Hindi man dyan ko magsaba sa iya. Ako mismo ang Tungod sa akong kalagot, kuha na gud kong sundang kay magsantok sa akong nauna ba akong patio na lang akong igsuon. Sa kubong ito sa Tagbina, Surigao del Sur, nakatira sina Richella at Lynette kasama ang iisa nilang mister na si Tonton at ang 14 na anak ni Tonton sa kanilang dalawa. 8 sa mga ito kay Richella, 6 naman kay Lynette. Sa laki ng kanilang pamilya, sa tuwing sila'y kakain, 4 na kilong bigas ang kailangan nilang isaing. namang sudan, nukos. Dili nitas umibili asa isa katong anan. Dahil hindi kasya sa sahig na nagsisilbi na rin nilang lamesa ang ilan sa kanilang mga anak sa kwarto na kumakain. Inani among forma mga on, kada adlaw. Sa sahig na rin sila natutulog. Ako diri ko matulog, akong manghod dira si Alberto diri uban magduyan diri ning matulog manghilak ang uban kay wa nay katulgan di na magkakuan lagi kay ut na kaayo sige nagbagulbol sige nagkuan akong banang tidang gamay kaayo nga balay. At para naman daw walang magsiselos kung kanino tatabi si Tonton sa pagtulog, meron silang sinusunod na schedule. Kidyol, tagtulo ka gabi Lunes kang Gingging, hantod sa Merkules, Aribis, kang Lingit, hantod sa Sabado. Pero bakit humantong sa ganito ang kanilang sitwasyon? Taong 2003 nung nag-cruise ang landas ni Tonton at Richella sa isang sayawan sa Agusan. Ito na pong sayawan sa amo nayawan na pud mi siya kita na ko na siya sa dapli na sa kuan ba sa tindahan niya siya kuan kaning duha ka uyab patungan siya. Basta ang mga bae nga maduol mong gud sa kuwa god, sila po'y manguyab sa kuwa pod. Pero sa mga babae raw na naroon nung gabing yon, nabighani raw talaga si Tonton kay Richella. Baka niya, dimpulan. Paghuman sa sayawan, nangyab siya sa kuwa pa dahil na ko siya gisugot.
Pero misteryoso talaga ang pag-ibig dahil si Richella, hindi man niya ginusto nung una, nahulog din ang loob kay Tonton. Nakaangay ko kay buutan siya. Kuan nindot siya mo istorya ba na makilig ko sa iyang mga kuan istorya. Hanggang naging mabilis daw ang mga pangyayari. Sina Tonton at Richella nagtanan. Gingging ako nang gidala dari semua sa Rafael. Dito mi sa bukiran jud kay nila. Tungwa mi naglisod pa ato. Malipayon kay mi naguban. Hanggang nagkaroon sila ng anak. At para may katuwang sa pag-aalaga sa kanilang sanggol, pinatira ni Richella sa bahay nila ang nakababata niyang kapatid na si Lynette. Nagbantay ako sa iyang anak pagpanganak niya. Bilang ate, lagi raw nakabantay si Richella kay Lynette. Kaya ganun na lang daw ang kanyang pagkadismaya nung nalaman niyang si Lynette buntis. Ingon ko nga, kinsa may nakapaburos nimo pagtugan sa ako. Tingalan ako magulang nga kinsa daw amahan sa akong giburos. Nga di man jud ko magsaba sa iya. Sa kabila nito, ipinagkibit-balikat na lang daw ni Richella kung sino ang ama ng kanyang pamangkin. Pero nung ipinagbuntis na raw ni Richella ang ikatlong anak nila ni Tonton, may napansin na raw siyang kakaiba. Kuan na sila, tago-tago nag kuan. Kung naunsa man mo anong magperminti naman mo mag-uban. Ako mismo ang tugan kang gingging. Anak kong bana nga, kanang bata, amuan ng anak si Lynette. Tungod sa akong kalagot, kuha na gud kong sundang kay magsamtok sa akong nauna ba akong patio na lang akong isuon. Sa puntong yon, nabunyag na sa tuwing umaalis pala noon si Richella para magtinda ng gulay, naging malapit sina Tonton at Lynette dahil sila ang madalas na naiiwan sa bahay. Butan siya po. Nakuha ng butan niya. Hanggang si Tonton, tuluyan na raw nahulog ang loob sa kanyang hipag. Anak si Lynette po siya. Gusto mo kasi mo ha. Wa man ko magustot nagkadugay, nagsige naman noon may kadukuan. Nanto na buhat na dili mayo. Pagkaburos na ako, natingalan ako magulang nga kinsa daw amahan sa akong giburos. Namong gitago mo. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag. Ako siyang inglan nga kabaga ni Mugnawong, wa na gyud ka kapangitaglain. Kani ako apa yung bana. Sabi niya kasuko, ininsukuha niya. Laya siya. Ako po siyang giapas dito sa ilaha. Sabi mong kasuko ang amahan. Si Tonton, pinilit pa rin paamuhin si Richella. Pauli ko nila kay kuan daw kuno kaning ang bata sige daghila karang Alberto. Nagsige pangita sa ako labya po na ako siya. Nagistoryahan mi nga mag-ipon na lang tanin niyo. Ang among mga anak dagko na niya. Kanang lisod bang po magkuan may lagi o nga kuan kanang dili na po pwede magkabulag kay loy kay among mga anak ug among biyaan. Pantay-pantay gina sila. Wala gi palabo na ko sa ila pati ang mga anak. Wala gi palabi na ko. Mga puro gina ko na sila mga lab. Yung isang concern para sa mga bata ay pwede rin nilang ulitin. Ito yung normal template ng pamilya nila. So they'll grow up as if it's a normal thing. They might feel some shame about themselves. So they have to realize it's not their fault. It's the situation where they were born and they grew up. Ang mga tao sa amo aperti yung kuan na ihingalan gana sa amo naara na yung mga baboy Nakarating sila dito dahil binubuli sila sa lugar nila kung saan sila galing. Kung sila ay nagsasuffer ng any mental or emotional suffering, that is psychological violence under Republic Act 9262. Pero ang voluntarily naman, inaccept nila yung ganitong klaseng sitwasyon, hindi sila pwedeng kasuhan for violence against women and children. Kakulangan ng pag-aalam ng mga kababaihan kung ano ang karapatan nila, lalo higit yung mga mahihirap nating kababayan na walang oportunidad na para makapag-aral formal. Akala nila yung lalaki lang ang makapagbigay ng maayos na sa kanila. Kawawa ang mga anak nila. Hindi naman niya kayang tustusan lahat yan. Gaya ng inasahan, naging masalimuot ang unang taon ng kanilang pagsasama. Kutong hinay-hinay na kuan na ako si Lynette na dawat. Mag-istoryahan mi, okay na mi. Dahil lumalaki na ang kanilang pamilya, sina Tonton, Richella at Lynette tulong-tulong sa paghahanap buhay.
magkakasama silang nag-harvest ng rubber, ang kabuhayan sa parteng ito ng Mindanao. Ang buhaton, kada adlaw, kalundang migalasay sa hapon. Pero ang kinikita nilang 5,000 pesos kada 2 linggo, kulang na kulang daw sa kanilang mga pangangailangan. Mahal pa kayong bugas, utangon na mo, tag 3,000. Di gid pa igo sa mga anak ko. Kuan lagi, igo lagi sa kaon. Walang sobra. Para magabayan daw sina Richela, Lynette at Tonton sa komplikado nilang sitwasyon, bumisita sila sa Municipal Social Welfare and Development sa bayan ng Tagbina. Niing na namo ma'am nga dili na pwede nga magbiya pa mi kang Alberto daghan na may mga anak. Kailangan nila ng understanding at saka compassion. Meron silang pinanggagalingan na baka hindi natin naintindihan. Minsan ikaduha ko nga asawa ni Alberto pero ipantay ramin niya duha. Mahal po na ako silang ang gusto na ako nga malainan si Linit og balay lahi iya pong anak dito po sa iya ako pong anak diri po sa ako Para makatulong sa kanilang sitwasyon, nangako ang kapitan ng barangay poblasyon na magbibigay ng supplies panggawa ng kanilang kubo. Gaanta mo ng tabla para ibongbong. Marami pong salamat sa inyo ha. So, wala may makabot dire. Wag gid may makabangi. Mahirap husgahan ang sitwasyon na Tonton, Richela at Lynette dahil sila lang ang nakakaalam at nakakaintindi ng tila sanga-sanga nilang relasyon. Kadtong dili makadawat sa amo ang duha mi kabuk asawa hinaot nga dili na sila magsigpang hilabot sa amo wa minangayog kuan gipakaon sa mga anak sa ila bisan pod ing ani mi malipayon kay mi nga pamilya. Kailangan natin mulat tayo sa katotohanan na hindi nakadepende ang buhay ng babae sa lalaki. We can always be independent. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa